Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Meron na naman ngayong malakasang lumalaganap na tournament. Over the board ito sa Kazakhstan, ang World Team Rapid and Blitz. Ang defending champion dito last year, sila Magnus Carlsen. Kaya ididepensa nila ang titulo eh. At napili kong i-analyze sa video na ito ang bakbakan nila kontra sa Indian team. Ayan, Erigaisi ang board 1. Time control nito, 15 minutes plus 10 seconds increment. At para pa sa ibang mga bagay, ito po ang mga board 1 na kilala sa ibang teams. Ayan, sa Chessy, pinangungunahan ni Richard Rapport. Sa Alain, ACMG UAE, pinangungunahan ni Vladislav Artemiev. Peter Svidler ng Russia. Sa Kaz Chess, kinuha ng Kazakhstan pala. And ang world champion, board 1 naman ng Decade China team. Ayun, nandoon pala si Ding Liren. At ang Rapid Team Champion ay tatanggap ng 100,000 euro. Mahigit 5 milyong piso sa atin yan. At sa Blitz naman ay 40,000 euros. Ayun. Location sa Kazakhstan. Ang ganda ng pinaglalabanan nila. Elegante. Okay, analyze po natin ito. Ang ginawa ni Erigaisi, nag-E4. Nag-E5 naman si Magnus. Knight F3, Knight C6 at pumasok sa Ruy Lopez. Knight F6, ginamit ni Magnus. Ang paborito ni Wessling, Berlin variation. Nag-anti-Berlin. Ayaw ng maagang queen to queen. Nagku-queen to queen kasi yan eh. D6 castle, Bishop E7, D4. Medyo kakaiba. Gumastos na ng isang tempo, ipinangtira pa ang dipon. Tingnan natin, baka naman interesting ni Erigaisi. Nag-castling at nag-D5, A6 counter. Ayun, na novelty kaagad. Kasi ang old line, bumabalik lang Knight B8. Pero counter dito si Magnus. Novelty, Bishop E2, Knight B8, Bishop D3. Grabe itong si Erigaisi. Tingnan nyo naman. Kanina yung pawn, 2 beses ginalaw. Ngayon naman yung bishop, pagka-atras, Bishop ulit, pinandepensa. Grabe, namimigay ng tempo si Erigaisi. C4, Knight C5, Knight C3. Ayun, nakapturan tuloy dyan. So, Bishop pair na dito si Magnus. Knight E8. Ayun, para mag-E5. Nag-A4. Sa queenside magagawa ng atake dito si Erigaisi. A5. Kinapture, Bishop to F5. At nag-Bishop E3. Nag-Knight F6 and Knight D2 para talagang matibay ang depensa ng Knight E4. At nag-Queen E8 si Magnus, dadagdagan pa niya ng pressure talaga yung Knight at kinapture na. So naka-check pa. Rook takes, Knight E4, Rook F8 at nag-F3 para secure talaga ang Knight na matibay talaga. Nag-Queen G6 at nag-B4. Ayun na nga. Para itong ganyang formang pawn sa queen side, magbi-B5 yan mamaya o kaya C5 para makapag-create ng play, ng pressure sa queen side. At nag-H5 dito. Ano plano ni Magnus? Mukhang dito gagawa din. Mag-H4, H3. Nag-B5, H4. Grabe. Sabayan, B6. Capture at nag-Rook C8 na bad move si Magnus. Dapat daw ang tira ay Rook F7. Siguro magbabattery. Yun ang plano ng computer engine sa usapang strategic positional play. Pero nag-Rook AC8, C5. Ayun, bumalagbag si Erigaisi. Sacrifice pawn. Yan ang mga matindihan dyan. Sa computer, King H1 lang eh. Simple prophylactic move na kung mag-H3, mag-G4 lang. O kaya G3, no? Pero dito tayo. Nag-C5, H3, G3, kinapture na ang knight, queen takes E4. Yun lang. Pagka-capture sa C5, nasaan na yung compensation ng C5 sacrifice? Parang maliwanag lang na nalamangan ni Magnus ang isang pawn. Grabe naman. Sa isang iglap, lumamang si Magnus. Capture, King F2, C4, ayun na, pinanggulo na yung C-pawn, Bishop C5 para ma-neutralize na yung bishop at nag-Rook B8, C3,
King D3 capture. Ayun, naobligang pawn. Kasi kung rook ang ipangka-capture dyan, maganda sana may atake sa B7. Yun nga lang may C2 unstoppable promotion na. Kaya obligado po ng ipang-capture dyan. C2, rook C1 at nag-King D6. Yun lang. King E7. Magki-King D6 at mayroong King C5. Babagsak ang pawn B6. Grabe ang natanaw ni Magnus na endgame play. Halos sugsuwang na pala dito. Dito pa lang sa itsurang to. Parang wala na. Hopeless na puti ah. Kinapture. O may ganun eh. Grabe. Sus yan ang galing naman. O pinaglalaklak muna. Lock. O nakuha na ng isang buong pawn. Hindi na malaya ni Erigaisi yun. Kinapos siya ng pagkwenta sa endgame ah. Okay. O yun nga lang. Wala eh. Ayan. So tempuhan pa rin. May ganun eh. May ganung gapang sugswang si Erigaisi. Oh, walang magawa yung D-pass pawn. Walang magawa eh. Ayan. Oh, yun oh. Laging pasok sa rule of square eh, kaya hindi makaporma yung D-pass pawn. King D2, ay grabe. Nagtamo ng katakot-takot na tempo. Ayun, ito na yung binibiling tira dito sa endgame mga kamatyas. Ayan oh. Push! Ang ganda ng pagkapanalo. Amazing. 'Di ba sa iba-iba nga kakabahan pa yan eh kasi pag tipong aangat ang king baka mamaya hindi maabutan yung pawn eh. O pero dito pinasok pa ni Magnus eh oh. O resign. Bakit po? Kasi kung magdi-D7, mag-A1 queen. Ito po mga teknikan ha. O syempre kakapturing yan. May king C2. O makaka-queen nga pero matchas naman. Grabe na kwenta ni Magnus. Ibang klase talaga. Ibang klase mamaw ano. Okay, dahil dyan, ito po ang kanilang after day 1 ng standing nila. Tingnan natin. Sino ba ang nangunguna? Ang Chessy na pinangungunahan ni Rapport. Ayan, Decade China ni Ding Liren. Al-Ain. Ayan, and WR Chess Team. So yan ang pang-apat lang pala sila Magnus eh. So meron pa tayong isusunod ditong magandang laban na bakbakang Rapport and Magnus Carlsen. Mamaya po, i-analyze natin. Matindi ang laban na yon. Okay, salamat po. Sana natuto kayo, na-inform kayo dito sa ating ginawang round number 1 na bakbakan nila. At mamaya po, susunod kagad natin yung bakbakang Rapport naman and Magnus Carlsen. Maraming salamat. Naglalambing po. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe na kayo. Click nyo na rin ang notification bell all para lahat ng ating mga uploads ay mag-notify sa inyo. At ganun din sa ating Facebook page Kamatyas. Araw-araw po tayong may video uploads din doon. At para matuto kayo ng mga endgame and opening study. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.